nagtuturo Diyos. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at muling tayo po ay makapagpapatuloy ng pagtalakay dun sa paksa natin na ating pong sinisiris. Yung pong si Pablo ay binago upang maglingkod ng matapat. So ngayon po ay ang tatalakayin natin ay yung pag-uusig na kauna-unahang naengkwentro ni Pablo. Alam natin na si Pablo ay siyang ring si Saulo. Siya po ay taga-usig, no? Si Saulo po ay Pariseo na talagang masigasig sa kanyang reliyong Hudyo ng pagiging Pariseo at sinisikap niyang wasakin, no, ang iglesia sa Jerusalem at sa Judea at Samaria, at ngayon ay pamunta siya sa Damasco. Subalit doon ay naengkwentro niya si Jesus at naganap na ang kanyang pagbabagong loob, pagbabalik loob at ang kanyang paglilingkod kay Kristo Jesus. Ngayon po yung ating pong tatalakayin, ngayon sinabi ko yung kauna-unahang pag-uusig na naengkwentro na ngayon ni Pablo, na ngayon siya ay tagapangaral na at mangangaral na ng magandang balita tungkol kay Jesucristo. Ang unang pagsisikap ni Saulo sa ministeryo ay umakay sa kanya ng paglalaan ng ilang panahon, marahil 3 taon, at ito'y malayo mula sa sentro ng gawain o aktibidad sa siyudad ng Jerusalem at Damasco. Ang sabi po sa gawa o sa Galacia 1:16-18, nang minabuti niyang ihayag sa akin ang kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hintil, hindi ako sumangguni sa sino man, na hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. No? Apostol siya, pero nauna po sa kanya yung mga apostol na sila gaya ni Juan, ni Pedro, ni Andres. No? Hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin. Sa halip nagpunta ako sa Arabia at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. Pagkaraan ng 3 taon, punta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro at 15 araw kaming nagkasama. Kaya yan po ay ipinahihiwatig ng mga salita ni Pablo sa kanyang sulat sa Galacia na bilang bagong convert, bilang nahikayat na si Saulo ng Tarsus ay direktang natuto mula sa Panginoon sa Arabia. Nang bumalik si Saulo po sa Damascus, ipinangaral niya ang ebanghelyo o ang magandang balita tungkol kay Kristo ng mas makapangyarihan kaysa dati, kung kaya't ang mga Hudyo, ang sabi po ay lubusang nagkaisa at kinalaban siya at kinakailangan pa niyang tumakas mula sa kanilang nakamamatay na pag-uusig. Kaya ang mang-uusig na ngayon ang siyang ngayon inuusig. Ang sabi nga po sa Biblia sa Gawa 9, pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin, ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi, inilagay siya sa kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba po siya sa kabila ng pader. No, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, so siya ay tumakas po sa tulong ng mga kapatid sa Damasco at pumunta po siya sa Jerusalem. Pagkatapos sabi doon sa talatang 26, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. So nung nasa Jerusalem na siya, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. So nung dumating po si Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang makisama sa iba pang mga apostol, sa iba pang mga alagad. Ngunit ang palagay nila sa kanya ay para siyang impostor, yung parang
anong tawag po ba dun sa parang nag-infiltrator yung impostor. So paano kung sinusubukan niyang sirain mula sa loob nang hindi niya kayang sirain mula sa labas, no? So maaring yun ng pagdududa, pag-aalinlangan ng iba sa kanya. Yung pong salitang pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niya mapabilang sa mga lagad doon, yung pandiwang Gregong salita para sa salitang nagsisikap ay imperfect tense na nagmumungkahi na paulit-ulit na pagtatangka ni Saulo na ayusin ang gulo sa ibang mga alagad. So yun po yung sinisikap niya, paulit-ulit niya na sinisikap o inaayos, na paulit-ulit niyang ginagawa ng paraan na yung gulo sa ibang mga alagad sa pagitan niya. Ngunit, sabi nga po, paulit-ulit din siyang tinatanggihan, o paulit-ulit din siyang hindi pinaniniwalaan na siya po ay alagad na nga ni Kristo. So ito po ay naayos lamang dahil sa namagitan ang isang kilalang Kristiyanong si Bernabe. Si Bernabe, mababasa po natin sa Gawa 4 yan. Si Bernabe na iginagalang din ng mga kapatiran, asang-ayon po sa Gawa 4:36, noong panagutan at gumarantiya na si Bernabe para kay Saulo, sa wakas ay tinanggap na siya ng iglesia sa Jerusalem. Kaya sa ginawa nilang pagtanggap ngayon kay Saulo, bilang nasa panig na nila at hindi nakalaban, ang kanyang matapang na pangangaral ay pumukaw o gumising na higit pang pagsalungat mula sa Helenistikong mga Hudyo, yung mga Hudyong nagsasalita ng Griego. At may mga bagong pagsisikap na gustong patayin nga siya. Nang malaman ng iglesia sa Jerusalem, ng mga apostol at ng mga alagad ang pinakahuling pakana, tiniyak ng mga membro ng makakatakas muli si Saulo, gaya ng pagtakas niya sa Damasco, at sa pagkakataong ito ay sa Cesarea na siya magpunta, isang daungan o pantalan sa Mediterranean, at pabalik ito sa Tarsus na kanyang bayan. Yan po'y mababasa rin naman sa mga Gawa 22:17 hanggang 21. So umalis na si Saulo dahil ang sabi nga po ng Panginoon din mismo dito po sa Gawa, ang sabi po, at habang nananalangin sa templo, nasa Jerusalem pa siya, nagkaroon ako ng pangitain, yung patotoo po ni Pablo. Sinabi ng Panginoon sa akin, umalis ka sa Jerusalem dahil ipadadala kita sa malayong lugar para ipangaral mo ang magandang balita sa mga hindi Hudyo. Kaya si Saulo po ay tila wala na sa gitna ng entablado, wala na siya sa center of attraction ng ilang taon doon sa Jerusalem, dahil nung umalis po siya sa Gawa 9, ay mababasa natin na lamang siya uli sa Gawa 13, nawala na po siya sa chapter 10, 11, 12 ng mga Gawa, at muli siyang lumitaw sa Gawa 13 na. Pero hindi po ibig sabihin na hindi nagtuloy yung ulat ni Lucas na sumulat ng Gawa tungkol kay Pablo. Hindi nangangahulugan na hindi na po siya nangangaral o hindi po siya aktibo. Naniniwala po ako na walang pag-aalinlangan na buong lakas pa rin niyang sinusunod ang tawag ng Panginoon sa kanya at nagtanim ng mga iglesia sa iba't ibang lokasyon. Dahil nga po nung matanim na po yung iglesia katulad sa Cilicia at Syria, at dumami na nga po ang mga alagad doon at naging suliranin pa nga ng mga apostol, dahil may mga galing sa Jerusalem na nangaral ng ibang turo. Kaya sa Gawa 15:23 ang banggit po doon,
Ang sabi po, no, nagkasundo ang mga apostol at ang mga namumuno sa iglesia at ang lahat ng mga mananampalataya. Napipili sila ng mga lalaki mula sa kanilang grupo na ipapadala sa Antioch kasama ni na Pablo, yung po si Saulo, na Pablo at Bernabe, yung gumarantiya, no, at pinanagutan si Pablo. Sila po ang nagkasama sa pangangaral, yung pangunang missionary journey ni Pablo. At napili nila si Judas na tinawag na Barsabas at si Silas. So ang mga taong ito ay iginagalang ng mga mananampalataya at sila ang magdadala ng sulat na ito. So mula sa mga apostol at mga namumuno sa iglesia, mahal naming mga kapatid na hindi Hudyo riyan sa Antioch, Syria at Cilicia. So, kita po ninyo. So nabalitaan namin na may mga taong mula rito sa amin na pumunta riyan at narito ang inyong kaisipan at nilito ang inyong kaisipan dahil sa kanilang itinuturo. Hindi namin sila inuutusan na pumunta riyan at magturo ng ganoon. Kaya nang marinig namin ito na ipapadala namin sa inyo, napagkaisahan namin, pumili ng mga tao at ipapadala namin sa inyo para sabihin ang mga bagay na aming napagkasunduan. Kasama nila sina Pedro at Pablo, Bernabe at Pablo na minamahal nating mga kapatid. Si Bernabe at Pablo ay naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. So, kita po ninyo yung binanggit na po niya si Pedro at si Bernabe at si Pablo na talagang naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod. Kaya hindi nangahulugan na pagkatapos ng pag-uusig nung umalis po siya sa Jerusalem ay tumigil po ng pangangaral o ng kanyang tungkulin na iniatang si Kristo sa kanya na pumunta sa Hentil. Kung tutusin, sabi pa nga dito, si Bernabe at Pablo naglaan ng kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo, at sa dami nga ng mga naitanim na iglesia, ipinadala rin pong kasama ni Pablo at Bernabe si Judas at Silas para nga po dun sa nilalaman ng sulat. Nagkasundo kami ayon sa patnubay ng banal na Espiritu na wag nang dagdagan pa ang mga dapat ninyong sundin maliban sa mga ito. Kaya yun sa Gawa 15:29. Kaya po mga kababayan, yun ang simula ng kanyang panahon ng impluwensya na sa iglesia ayon sa bagong tipan. No? Naging popular o kilala na si Pablo at si Bernabe na talagang natupad yung pangitain niya na padadala siya sa malayong lugar para ipangaral ang magandang balita. At yun na nga po, no? Marami pong mga naitanim na iglesia, kaya nga po at nagtatanim pa sila ng iglesia sa iba't ibang lokasyon. At iyon ang simula ng kanyang panahon ng impluwensya ayon sa bagong tipan, kung saan si Saulo, kaagad na tinawag na naging Pablo, kanyang itinala at ipinatupad, no, ang mga banal na prinsipyo ng ministeryo. No? Yung mga prinsipyong iyon ay pamantayan pa rin ng Diyos para sa mga iglesia at para sa mga mananampalataya sa ngayon. Gaya ng malinaw na ipinahihiwatig ng mga salita ni Pablo sa kanyang mga liham at maging sa mga gawa. So kaya nga po ang tanong ano ang mga prinsipyong ito, no? Dahil sa mga prinsipyong ito, iyon ang pamantayan ng Diyos para sa mga iglesia sa panahong ito at maging sa mga Kristiyano sa kasalukuyan. No? Ano ang mga prinsipyong ito ng paglilingkod o ministeryo? Kung si Pablo ay nagmi-ministeryo pa rin sa ngayon, siya ay tiyak na hahanapin at kokopyahin ng higit sa kanino mang naging eksperto para sa paglago ng iglesia. May isip ng mga pinuno o leader na mayroong bagay na mahalaga sa kanyang pamamaraan dahil nagbunga ang mga ito sa paglaganap ng Kristyanismo sa buong mundo ng Mediterranean. Ngunit mali
Mali po yun na mga hangad ng kopyahin ang kanyang formula para sa tagumpay dahil ang kanyang mga natamo ay hindi bunga ng simpleng pamamaraan. Ang matagumpay na ministeryo ni Apostol Pablo ay batay po sa debosyon sa katotohanan, nakasalig sa espiritual na katangian, nakabase sa paglilingkod sa Panginoon, at nakasalig sa halimbawang ipinakita niya sa kanyang mga tagasunod. Si Pablo ay lubusang nakatuon, nakafocus sa prinsipyo ng pamumuno sa pamamagitan ng halimbawa. So, leadership by example. So, ang mga gawa 17 hanggang 24 ay naglalaman marahil ng unang detalyadong pagpapaliwanag sa bagong tipan ng pananaw o view o pagtingin ni Pablo sa ministry. Ang kanyang focus ay sa makadiyos ng mga saloobin at ugali tungkol sa apat na mahalagang bahagi ito. Una, ang Diyos. Diyan lang po siya nakapokus sa makadiyos na saloobin at ang kanyang attitude tungkol sa apat na ito. Ano po yung apat niyon? Ang Diyos, ang Iglesia, ang hindi ligtas o ang nawawala, at sa kanyang sarili. Kaya kung tama ang mga saloobin at ugali patungkol dito at ayon sa kalooban ng Diyos, ang pundasyon ay matatatag para sa sinumang lingkod ni Kristo na makakamtan ang matagumpay sa ministeryo. Ay ganito nga po yung nakalagay po sa Gawa 20:17 hanggang 24 na naglalaman ng unang detalyadong pagpapaliwanag sa bagong tipan ng view o pananaw ni Pablo sa ministry. Akin pong babasahin sa inyo. Gawa 20:17. Habang nasa Pilipos nasa Mileto si Pablo, may pinapunta siya sa Efeso para sabihin sa mga namumuno sa iglesia na makipagkita sa kanya. Pagdating nila, sinabi ni Pablo sa kanila, "Alam ninyo kung paano akong namuhay noong kasama po ninyo ako. Mula nang dumating ako sa lalawigan ng Asya, naglingkod ako sa Panginoon ng may kapakumbabaan at pagluha." So, si Apostol Pablo, nasa Miletus pa, may pinapunta po siya sa Efeso para ipatawag ang mga elders sa church sa Efeso, at nung magkita-kita na sila, sinabi ni Pablo sa kanila, "Alam ninyo kung paano akong namuhay noong kasama ninyo ako mula nang dumating ako sa lalawigan ng Asya." Yun po ang sinasabi niya, mga kababayan. Sabi po niya rito sa talatang 18, "Naglingkod ako sa Panginoon ng may kapakumbabaan at pagluha. Maraming kahirapan ang tiniis ko dahil sa masasamang balak ng mga Hudyo laban sa akin." So, sa gusto ng Ingles, ang sabi ni Apostol Pablo sa NLT version, "I have done the Lord's work humbly, yes, and with tears. I have endured the trials that came to me from the plots of the Jews. I never shrank from telling you the truth either publicly or in your home." Sabi po niya, alam din ninyo na wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa mga bagay na para sa inyong ikabubuti na itinuro ko sa publiko at sa bahay-bahay. So kita po ninyo, nangangaral siya sa publiko, nangangaral siya sa bahay-bahay, at ang sabi niya, hindi ko ikinubli, hindi ko inilihim ang tungkol sa mga bagay na inyong ikabubuti na itinuro ko. At sabi niya, pinaalalahanan ko ang mga Hudyo at ang mga hindi Hudyo na kailangan nilang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magbalik loob kay Jesus. Magbalik loob sa Diyos at sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. So yun lang po yung kanyang one message. Sabi niya sa English, "I have one message for Jews and Gentiles alike, the necessity of turning from sin and turning to God and of faith in our Lord Jesus Christ." So yan po lang ang kanyang laging ipinapangaral, na kailangan magsisi
Hudyo man o hindi Hudyo, no, na magbalik loob sa Diyos, magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Sa talatang 22, ngayon pupunta ako sa Jerusalem dahil ito ang utos ng banal na Espiritu sa akin. So kita po ninyo, no, sabi ngayon yan, and now I am going to Jerusalem, drawn there irresistibly by the Holy Spirit, not knowing what awaits me, except that the Holy Spirit has told me in city after city that jail and suffering lie ahead. Yun po ang sinasabi ng banal na Espiritu sa kanya. Kaya po ang banal na Espiritu ay nagsasalita, nag-uutos. Sabi niya, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. At alam ko lang kahit saang lungsod ako pumunta, pinapalahanan ko ng banal na Espiritu na bilangguan at pag-uusig ang naghihintay sa akin. Pero hindi mahalaga sa akin kung anuman ang mangyari sa akin, matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. So kita po ninyo sa kabila nung ang naghihintay sa Kanya na bagamat sinasabi na ng banal na Espiritu, ang naghihintay sa Kanya ay kahirapan, ang naghihintay sa Kanya ay bilangguan o kulungan. Ang sabi niya, but my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me by the Lord Jesus. So, my life is worth nothing. So, ito sana ang ating pong maging saloobin din at ugali. Nasabi ko nga sa inyo, ito po ang pananaw ni Pablo sa kanya pong paglilingkod sa kanyang ministeryo, no? Na ang kanyang buhay, ang sabi po niya, ay hindi na mahalaga sa akin kung ano ang mangyayari sa akin, matapos ko lamang ang gawain na ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, na maipangaral ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi niya, no, the work of telling, ano po yung dapat niyang matapos na naka-assign sa kanya, na inassign sa kanya ng Panginoon, yung the work of telling others the good news about God's works, no? God's wonderful kindness and love, no? Sa NIV version, the task of testifying to the good news of God's grace, no? To the good news of God's grace, no? The work of telling the good news about God's wonderful kindness and love. Sa Tagalog ay sabi niya, maipangharal ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. Yan lang po ang kanya pong saloobin. Yan lang po ang kanyang motibo, no? Hindi na mahalaga sa kanya kahit na sinabi ng banal na Espiritu na ang naghihintay sa iyo sa lungsod pag dumating ka doon, at pinaalala palagi sa kanya ng Espiritu kundi pag-uusig at bilangguan. Pero sabi niya, hindi na mahalaga sa akin kung ano ang mangyayari sa akin. Kung mabilanggo o mamatay hanggang sa siya ay mamatay sa pangangaral, hindi na po sa kanya mahalaga po yun. Matapos lamang niya ang gawain na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Yun ang sabi niya, no? But my life is worth nothing unless I use it for doing the work assigned me. Basta matapos lang niya yung trabahong inassign sa kanya ng Panginoon. Hallelujah, no? Yan din po ang nais po natin, nais po ng bawat tunay na lingkod ng Panginoon sa kanyang paglilingkod, no? At ang sabi po niya, napuntahan ko kayong lahat sa aking pangangaral tungkol sa paghahari ng Diyos. Sabi niya, and now I know that none of you to whom I have preached the kingdom will ever see me again, no? At ngayon alam kong hindi na tayo magkikita, no? Pero andito po yung salitang I have preached the kingdom. So yung magandang balita na ipinapangaral niya sa biyaya ng Diyos, yun din po yung pangangaral niya tungkol sa kingdom, no? So I have preached the kingdom, no? A kingdom, sabi po rito. At ang sabi pa po rito sa kanyang pagsasalita, no? At ngayon alam kong hindi na tayo magkikita pang muli,
Kaya sasabihin ko sa inyo ngayon na kung meron sa inyong na hindi maliligtas, wala na akong pananagutan sa Diyos, sapagkat wala akong inilihim, wala po siyang inilihim na ituturo tungkol sa dapat na ituro. Wala na akong pananagutan sa Diyos, sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Kaya po ang mangangaral o ang pastor o ang nangangaral, sabi niya, and I didn't shrink from declaring all that God wants for you. Kailangan ituro po natin ng malinaw, hindi natin tinatago, hindi natin inililihim ang lahat ng layunin at plano ng Diyos sa ating pinapangaralan. Sapagkat yan po ang sabi nga po ang magandang balita tungkol sa biyaya ng Diyos. So bukas po ay itutuloy po natin itong ating pag-aaral at yun nga po nun sa ang pananaw ni Pablo sa ministeryo, itutuloy po natin yung apat na yun, no? Mas bibigyan po natin ng detalye yung apat na kanyang focus ng saloobin at yung ugali niya sa ministry, no? Yung apat na yon, at bukas tatalakayin po natin hanggang maunawaan natin lahat ang focus, no, ang pananaw, ang view ni Pablo sa ministry. So hanggang dito tamang muli, pagpalain po tayo ng Panginoon at hanggang bukas na muli, pagpalain po ng Panginoon. God bless you.